Alam naman nga ninyo mga idol na bago pa makuha ng Golden State si Jimmy Butler sa nagdaang trade deadline, sirang-sira nga noon ang kalagayan nila matapos silang bumagsak sa ika-11 pwesto sa West. Napakahilig rin naman nga nila noon na mag-choke sa kanilang malalaking kalamangan. Ngunit lahat ngang yan nagbago mula nang makuha nila si Butler mula sa trade. Meron na nga sila ngayong record 9 wins, 1 loss sa tuwing naglalaro ito at 9 wins, 2 losses naman simula nang masungkit nila ito sa Miami Heat. Sa madaling salita, siya ang literal nagsalba ng kampanya ng Golden State lalo na kay Stephen Curry. Kung inyo ngang matatandaan, nawalan nga noon ng pag-asa si Curry na makapasok sila sa playoffs dahil sa sunod-sunod na pagkatalo, pero simula nang dumating si Jimmy Butler, doon na bumalik ang kanyang confidence kung saan hindi na nga siya nangamba pa sa ipapakitang performance. Hindi na rin naman predictable ngayon ang ginagawang plays ng Warriors at ni Coach Steve Kerr dahil kay Butler na kayang-kayang kunin ang tempo ng laro at gumawa ng kanyang sariling puntos, na rason rin naman bakit hindi sila masyadong nahihirapan sa mga clutch moment. Samantala, aminado ang dating NBA superstar na si Paul Pierce na isa ang nakakatakot na championship contender ngayon, ang Los Angeles Lakers. Kita na nga niya na nakalipas na laro kung gaano ito kagaling kumpara sa nauna nilang lineup sa umpisa ng season. Mas lalong ginaganahan nga ngayon si LeBron na maglaro at bumabalik na rin naman ang dating laro ni Luka habang nagagamay niya ang playing style ni Coach Redick. Pero hindi lang naman sina LeBron at Luka ang rason bakit sunod-sunod ang panalo, bagkos ito dahil sa pagkakaroon ng mas malalim na lineup. Nagsimula nga ang improvement ng team mula nang makuha nila sina Dorian Finney-Smith, bumalik sa paglalaro si Jared Vanderbilt, maibalik ang confidence ni Gabe Vincent at ang pagkakakuha nila sa two-way player na sina Trey Jameson at Jordan Goodwin na napakalaki ng impact nito. Mismong si Coach JJ nang nagsabi na magiging parte ang mga ito sa susunod na laban nila sa rotation, at base sa balita, ang dalawang player ngang ito ay siyang posibleng kumumpleto sa lineup ng Lakers dahil i-convert nila ang two-way contract ng mga ito sa isang regular contract bago pa matapos ang regular season. Sa kabilang banda, simula nga po nang i-trade ng Dallas Mavericks si Luka Doncic, wala na nga ni isa pang magandang bagay ang nangyari sa team. Inumpisa nito ng pagtatamo ng injury at pagkawala ng halos lahat ng mga big man na sinundan ng pagiging out for the season ni Kyrie Irving. At lahat ngang ito nagresulta sa pagkakaroon ngayon ng Dallas Mavericks ng 3-game lose streak. Isang beses pa lang naman silang nananalo sa huling 6 na laro at nagpabagsak sa record na 32-31 bilang top 10 sa West. At ang mahirap pa dyan, as of now, 8 player lamang ang kasalukuyang available na ginamit nila laban sa Milwaukee Bucks, which is hindi rin naman umubra. Kaya naniniwala ang ilang mga analyst na kahit meron pang 2.5 games na kalamangan ng Dallas sa Phoenix Suns, di na rin naman malabo na maungusan sila nito sa inaasahang pagkakaroon nila ng sunod-sunod na talo. Hindi nga sapat ang kasalukuyang lineup para manalo laban sa regular season games. Kaya mismong ESPN ang nagsabi meron na lamang silang 8% na tsansa na makapasok sa playoffs ng Western Conference.